Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabasa tayo ng mga mensahe. Ayan. Idol, pwede ako magpa-advise. Ang asawa ko po, dahil hilig niya na magpapakain sa akin ng pinya. Ang problema, idol, di ko kayang kumain dahil napakabaho po ng amoy. Halos ang oras niya pinapakain sa akin kaso nasusuka ako dahil nagalit siya sa akin. Di na daw ako nakain. Ganun po ba talaga kabaho ang mga pin ng babae? Bakit ganun, idol? Please pa-advise ako kung ano ang gawin ko sa niya, idol. So, ang Ate Sandra ay isang lalaki na tawa ko dito. Ang pinapa-advise niya, yung kanyang asawa daw ay mahilig na nagpapakain ng kanyang kaso nga lang, dahil ito ay sumusuka siya dahil sobrang mabaho nga daw ito. Tapos, ang hilig ng kanyang asawa ay halos ang oras ito na nagpapakain. Last time, hindi niya kinain, nagalit ang kanyang asawa. Ang tanong niya, normal ba sa mga babae na ganito kabaho ang kanilang mga letter P? So, syempre, magbibigay tayo ng opinion mga kasawi. Ito lang po yan. Ang mga babae talaga, ang kanilang mga letter P ay may amoy naman talaga ito. Pero, hindi naman ganun kabaho. Depende lang ito kung ang asawa mo ay malinis sa pangangatawan. Kasi kapag ang babae ay malinis sa pangangatawan, ay nawawala naman talaga ang amoy nito. Ang asawa mo ay mahilig maghugas ng kanyang letter P. So, syempre, mas maganda para hindi masaktan yung asawa mo bago kayo magjujugan at magpakain siya ng letter P sa'yo, mas maganda na kausapin mo yung asawa mo, Han, pwede ba nahugasan mo muna yung letter P mo bago ka magpakain sa akin para naman mas ma-enjoy ko. Kasi kahit sinong lalaki, kapag masangsangan talaga yung amoy ng letter P, so ibig sabihin ay hindi naman talaga tatagal sa pagkain ng kanilang mga letter P. Kaya mas maganda na sabihin mo na directly sa kanya kaysa naman ayawan mo na hindi ka kumain ng letter P niya. Magtataka yung asawa mo kung bakit naman talaga hindi ka kakain samantalang dati is kumakain ka. Mas maganda na direct mo sabihin kasi nga may amoy para hindi naman siya talaga ma-disappoint kapag once na hindi mo kinain ang kanyang letter P. Ang kagandahan nito, kapag kaganito na talaga kabaho ang kanyang letter P, ay mas maganda na hugasan niya ng maligamgam na tubig. And the same time, ang mga letter P kasi dapat hindi talaga yan sinasabunan ng masyadong mababangong sabon. Kailangan ang isabon niya is yung mga mild soap lang. Yung time, yung hindi matapang. Kasi yung basta mild lang talaga ng mga sabon. Mag-search ka na lang ng mga sabon na pwede panghugas sa kanyang letter P para hindi magkaroon ng infect kapag once na siya ay naghuhugas ng kanyang letter P. Kasi may marami naman na pwedeng gamitin para maging makaaya-aya ang amoy ng mga kababaihan. So, yun lang yung sabihin mo sa iyong asawa. Pero kapag talagang malinis naman yung asawa mo tapos ganoon pa rin, maamoy pa rin, mabaho pa rin, so mas maganda na mag-consult na kayo sa mga doktor para naman mas maresetahan siya bakit ganoon ka amoy ang kanyang letter P, bakit ganito ka sa kabaho kahit na naghuhugas na siya. Mamaya kasi is meron na talaga siyang sakit kaya ganoon kabaho ang kanyang letter P. Para din naman sa inyo yun na mag-asawa, mas maganda na magpa-consult na kayo para malaman yung result na talaga siyang sakit mga kasawi. Yun po yung aking advice dito sa ating sender. Ayan, sa mga misis ha, na mahilig nagpapakain ng kanilang letter P, mas maganda po para ma-enjoy ni mister ay maghugas kayo para naman mas kaya-aya kapag sila ay kumakain ng inyong mga letter P. Yan lamang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. So, walang sawang pag-share, pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.